Salamat, Pastor Ray. Maayong hapon sa tanan. Di pa ko nagtanaw sa inyo nga malipayon kay mga naong. One time nangapil mi diri og youth family camp. So unya na ay men nga akong gipakanta. Naapoy isa ka men nga nagsuggest ingon siya kanang Brad ang kantaha ba katong halik kay nindot og mensahe. Halik kuno nga kanta kana kabalo mo nang halik. Ingon siya, dili na pwede ka sa simbahan na. Salamat nga lahi ang kalibutan, lahi po ang church. Amen? So, karon nga kahaponon, salamat sa privilege nga makadala sa pulong sa Ginoo. O salamat sa inyohang makanunayon nga suporta sa ato ang buluhaton dito sa buog. O sa lain-lain nga mga simbahan sa pag-support ninyo not only sa prayer but also sa financial. Amen? Salamat sad kayo nga atong Sunday amo ang 8 years anniversary sa buog gitagaan ta og kadaugan. Salamat sa ato ang pastor nga ning adto siya dito mo'y nagwali sa pulong sa Dios. Og salamat sad sa ato ang pastor nga kanunay naghat ang iyang kasing-kasing mao ang kanang prayer niya nga kita tanan mo grow, matudluan sa pulong sa Ginoo, i-bless sa Ginoo para magamit sa iyang buluhaton. Salamat Pastor Ray, salamat sa ni Ate Jima, salamat sa ni JR, ni Amam Rindel, salamat aning family, and once again salamat sa church. Thank you kay church sa inyong pagtabang namo padayon. O karon nga kahaponon, salamat nga makadalata sa pulong sa Ginoo. Naata sa Book of Joel sa ato ang mga Bible. Kung gihangyo ang tanan sa pagpanindog, Book of Joel, chapter 2. So, gikan pagsulti ni Pastor Ring ako'y magwali, murag di ko katulog og tarong. Grabe kakuyaw. Pero salamat nga ang Ginoo muhatag og kanang kahibalo sa pagdala sa iyang pulong. Joel chapter 2 verse number 11 down to verse number 21. Anamo Joel chapter 2 verse number 11 down to verse number 21. Atong dunganon og basa verse number 11. Anamo say amen. Kay ingon sa pulong sa Dios, ready go. And the Lord shall utter his voice before his army, for his camp is very great, for he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible, who can abide it? Therefore also now, saith the Lord, turn ye unto me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning, and rent your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentant him to evil. Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him, even a meat offering and drink offerings unto the Lord your God. Blow the trumpet in Zion, sanctified and fast, call a assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck at the breast, let the bridegroom go forth his chamber, and the bride out of his closet. Let the priests and the ministers of the Lord weep between the porch and altar, and let them say, spare the people, O Lord, and give not the inheritance, for the fruits that he hadden shall rule over them. Wherefore should they say among the people, where is their God? Then will the Lord be jealous for his land, and pity his people. If the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be sanctified therewith. And I will no more make you reproach among the heathen, but I will remove far off from you a northern army, and I will drive him out into the land barren and desolate, with his face toward the east sea, and the hinder parts toward. And his stink shall come up, and his ill savor shall come up, because he hath done great things. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. Shall we pray? Ginoo, salamat Lord sa time nga makadala sa imong pulong. Salamat sa imong pulong nga among nagibasa karon. We pray nga imong tabangan nga among ning katunan, tagay ko their Holy Spirit ug kaalam sa
deliver sa imong pulong. And thank you, Father, nga naay imong mga katawhan nga naa din karon. They are willing to hear sa imong pulong. We pray. Ngayon mo ming tugutan, nga mo penetrate ni sa among kasing-kasing kunahuna. Tugot Ginoo nga mahimo ning foundation sa amo ang kinabuhi sa pag-alagad to know you more and to love you more. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kalingkod, salamat nga ang pulong sa Dios until now nagpabilin sa atong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo nga ako sana akong pasalamatan sa akong kinabuhi nga naay SLB. 2002 naabot ko sa SLB Sunday, pero Saturday nagsuyop ko og 1,200. Pagkaugma gikuha ko ni Michael Umid. Gidala ko sa SLB, pag-abot sa SLB gisharean ko sa pulong sa Ginoo. Og salamat nga ang pulong sa Ginoo mo'y nag-usab sa akong kinabuhi o nasabtan ako pag-ayo ang kaluwasan. Muna nga akong commitment sa una sa SLB, Lord, basta dili ko nimo tawgon sa ministry, diri na ko magpakamatay sa SLB. Nga naman kay nakita nako nga ang Dios gigamit niya ang usa ka company nga para ang iyang pulong matuhop sa akong kasing-kasing. O karon nga kahaponon, salamat nga naay pulong sa Dios nga kanunay nato ma-meditate, kanunay nato masabda, mabasa. O ang mensahe nga ato ang tun-an, kiningingon sa pulong sa Dios, and verse number 11. For He is strong that executeth His word. God is strong to execute His word. The word execute means iyaha yun nang i-implement. Iyaha yun nang mahitabo yun na. Musugot kag sa dili, bisag unsaon nimo mahitabo yun ang pulong sa Ginoo. Walay makababag sa pulong sa Dios. Salamat ang pulong sa Dios a very powerful word. Dili yun ni mapugngan. Kay ang pulong sa Ginoo kung imong tanawon, gikan pa ni sa langit. Hangto na settle in Psalm 19 verse number 89 ingon sa pulong sa Dios, forever O Lord thy word is settled in heaven. Salamat nga ingana ang pulong sa Ginoo. Og ang pulong sa Dios kung imong tanahon mao jud ni siya pinaka-importante kaayo sa matag usa ka kinabuhi nato as a Christian. Dili ka mo grow without the word of God. Dili nato mahibalan unsa nga Dios nga imo ang gisimba karon nga kapunon without the Bible. Kung imong tanawon ani nga time, ako ning gitanaw ang background ani na masabta na to, mga generation ni siya nga gikan sila sa gitawag nga captivity. Warning ni siya sa ni Prophet Joel sa mga tao nga iyang katawhan, iyahang giwarningan. Kaya nga naman, naa sila, gikan sila sa captivity, ang ubaning, wala na bago nga mga generation, o nakaila sila sa Ginoo, pero ang problema, ang pulong sa Dios wala sa ilahang kasing-kasing. Nakabalo sila nga na ay Dios, pero ang problema, ang pulong sa Ginoo dili na jud makita sa ilahang kasing-kasing. Na unsa may gusto sa Ginoo nga atong masabdan, the most dangerous thing to happen in our Christian life, pinakakuyaw yun kaayo sa ato ang Christian life. Yes, you are saved. One of these days, we are going to heaven. Pero ang pinakakuyaw kaayo sa ato ang Christian life is when we are called Christian or Bible Baptist. Pero the Word of God, we are not founded. Wala na ang pulong sa Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Or wala na na-establisar ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Maunay kuyaw kayo nga Kristohanon. Yes, naata sa church every Sunday, nagsimba ta every Wednesday, naakadri, gitudluan ta na discipleship. Pero ang problema, gyud ning dulot ang pulong sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Maunay pinakakuyaw kay bisan unsaon nimo, bisag kinsa pay magwali kung dili jud nimo tagaag dakong pagtagad or dili jud nimo i-meditate ang word of God. Niwala jud nay dakong kahimuan sa imong kasing-kasing. Means imuhaning gitabunan ang imong kasing-kasing. Gusto sa Dios nga karon nga kapunon ingon sa pulong sa Ginoo, therefore also now saith the Lord, turn ye unto me with all your hearts with fasting and weeping and mourning. Rent your heart and not your garment. Every time nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo, I hope nga atong i-embrace, Lord, please, nag-ampo ko nga ang imong pulong di nako ni malimtan. Every time ha, gikan ka sa church, so na gitudluan mi nga labi na ka nang gikan sa camp, inigikan ka sa camp,
init kayo imuhang desire sa pagpangalagad sa Ginoo, pero nagkadugay, nagkawahinahinay o kalayo. Imbis magkalayo. Usa nga atong i-pray, Lord, please, nagpray ko Ginoo nga ang imong pulong dili unta to mawala sa akong kasing-kasing. Every time makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman sa kunang gingon, importante jud kayo ang pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios kun imong tanawon mao ni siya buhi nga pulong. Kun imong ingon sa pulong sa Ginoo in Matthew chapter 24 verse number 35, heaven and earth shall pass away but my word shall not pass away. Yan na ang pulong sa Dios nga iyahang gipadayag. And Isaiah chapter 40 verse number 8, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Nga na ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan masabda na ito nga dako yung kayo, importante yung kayo sa atong kinabuhi. In Matthew chapter 5 verse number 18, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. God strong. He is strong to execute His word. Musugot kag sa dili kung unsay imong nadunggan nga gikan sa pulong sa Dios, kung pagbadlong man na o encouragement man na or exhortation, mahitabo yun na nga naman kining pulong sa Ginoo. Number 1, buhi ni siya nga pulong. The word of God is, His word is alive. Dili ni siya pareha sa pulong sa atuang, ngayon ta sa mga politiko, no? Yes, na once nga ang Ginoo musaad, mahitabo yun na. Mawito nang ingon sa pulong in book of Deuteronomy nga, ang imong anak, magkaon na siya, matulog, bisag asa mo, itudlo yun ang pulong sa Dios. Kaya nga naman, kining pulong sa Ginoo dako, kaya ni siya kahimuan sa atong kinabuhi. In John chapter 6, verse number 63, it is the Spirit that quickeneth, the word of God, that the flesh profiteth nothing, but the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kinabuhi ni nga muhatag ni siya ang pulong sa Dios muhatag ni kinabuhi. Kung naluya ka sa imong Christian life, dili ang Facebook ang word of God gihapon. Kung naluya ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo, why lain back to the basic gihapon ta word of God. Read the Bible. Kaya nga naman ang pulong sa Dios importante kay ni. Dili ni mo pwede iset aside. Partner ni siya, not only nga partner, kung ang prayer moingon sila charger sa atong Christianity, ang word of God mao ni ang food. Man? Mao ni atong pagkaon, daily food. Dili ka mahimong kanang strong, ligon nga Kristohanon without the word of God. And Acts chapter 19, verse number 20, so mightily grow the word of God and prevail. Mo grow ang pulong sa Dios. Nga naman kay buhi ni siya. Kay buhi man, it give us life. Ang pulong sa Dios buhi ni muhatag ni kinabuhi sa atong kinabuhi. Muhatag ni siya og kanang kadasig sa atong Christian life. Muhatag ni siya og encouragement sa atong kinabuhi. In Deuteronomy chapter 8 verse number 3, and humble thee and suffer thee for hunger and feed thee with manna. Sa unang ilang pagkaon manna, which thou knowest not, neither did thy fathers known, that he might make thee known that a man do not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord do man live. Mao jud ni kinahanglan kay nato. I hope nga kitang tanan na adyo tay desire every day. Before ka matulog, read the word of God. Before ka inigmatan mo, before ka mo trabaho sa lain nga matrabahon, read the word of God. Among gi-practice karon akong ina akong asawa. Every morning kinahanglan mo basa jud ta og book of Proverbs. Di ba ang book of Proverbs 31 chapter? Dili na siya aksidente ngano man every day unsay pitsa mo akong basahon. Og salamat sa Ginoo nga makita yun ako usay maulaw ko si Lord pasaylo ako Ginoo nga wa ko'y kaalam. Pero salamat nga ang pulong sa Dios nagtudlo na to sa tanang butang. Bisag unsay ang dili nimo makuha ang word of God bisan pag
Sa diyang nagtuon ko na ako nang tunan ba, diyan ako nakita, bisan pag unsang nga eskwelahan ang imong gieskwelahan, basta we talk about Word of God, wa joy lain nga author ani ang Holy Spirit ra jud gihapoy mo padayag sa imuha. Bisag unsa ka bright sa tao basta Word of God, na one time na ako gipadala kanang gipapray na ko ba dito sa buo, gipapray na ko sa pulpit. Kuyawan siya, official ganito, pero kuyawan siya kurog iyang baba. Unya, gipabasa na ko sa verse. Nga naman kay ang pulong sa Ginoo, balaan ni siya nga pulong. The Word of God, dili nimo kuha bisan asa. Diha ra jud kay hapon ta mo balik sa Ginoo. Mayong ka, Lord, please help me. Kaya di na ko ni masabtan, di na ko ni dili ni mo tuhop sa kong kasing-kasing kung dili ko ni mo tabangan. The Word of God, His Word are alive. Karon kay buhi ni siya, muhatag ni siya og kinabuhi. Not only nga muhatag og kinabuhi, it gives us hope. Muhatag ni siya paglaom. Unsay imong gilaoman sa imong kinabuhi. One of these days, kung while nga na karon estudyante pa ka, kung magtinarong ka sa pagpangalagad sa Ginoo, kung magtinarong ka og basa og Bible, naa kay paglaom. Naa kay paglaom nga one of these days unsay imong desire para sa kaymayaan sa Ginoo. Dili para sa imong kaymayaan ha, para gyapon sa kaymayaan sa Ginoo. Kung imo nang himuon, naa kay paglaom ana. Naa tay paglaom. Nganuman kay buhi ni siya nga pulong. It is change us. Ang pulong sa Dios muusab ni sa atong kinabuhi. In Psalm 19 verse number 7 down to verse number 8, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse number 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous all together. Salamat nga ang kinabuhi ang pulong sa Ginoo mo naani siya muusab ni sa ato ang kinabuhi. Iyang usbon ang akong kinabuhi sa una kung walay pulong sa Dios. Either menteryo or mental. Pero salamat 2002 nasabtan ako ang pulong sa Ginoo. Ako yung gi-praying ko, Lord, naghangyo ko nimo Ginoo nga imo jud kong pasabton sa imong pulong. Salamat sa Ginoo. Every one time kahinomdom ko sa una nga mananghid ko ni Brad Lando, noy mo absent sa kuronoy. Ang ako ra yung tuyo kay mubasa og Bible. Kay nagtuo ko nga ang pulong sa Dios mao nay mousab sa akong kinabuhi. My friend, paminaw mo, kamong mga adik-adik until now. Yes, you are saved. Inigkamatay mo langit ka panulong. Nganong wa na usab ang imong kinabuhi tungod kay wa nimo taga inig bili. Wa nimo ni basaha. Nagtuo ko kung imo ning basahon mausab jud ang imong kinabuhi. Wa gani kay mimo reverse. Lisod kay na. I hope nga kita bisan mga Bible student. Sa una pag-enroll nako, permero na kong enroll og Bible school. Duhami ka buok. Ingon si pastor nga, unsa man ka? Nahuman na nimo basa imong Bible? Pastor nato sa una ba? Ingko, pastor, kapila naman? Ingko kaduhan na, pastor. Sa pila naman ka katuig na luwas? Ingko 3 years. Siya, okay ra na. Naisa nga gasunod? Siya ako, pastor, magpa-enroll ko. Pila naman katuig ka na luwas? Siya 2, pastor. Kapila na nimo gibasa imong Bible? Wala pa, pastor. Paulit dito, pagbasa Bible. Pero nalipay ko ba nga, salamat nga ang pulong sa Ginoo, kinahanglan yun na ito yung basahon, kay kinahanglan sa atong kinabuhi. Muusap ni sa ato ang kasing-kasing. Muusap ni sa atong postura. Kita mo sa postura sa una, ambot lang. Makaingon mo, gawas nga subano, makaingon tao ba ni o di? Pero salamat karon sa Ginoo, nga gitagaan, murag makabamura na yung tao. Nga naman, dili lang kay usbon ang imong kasing-kasing, usbon yun ang imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios, mao ni siya'y pinakagamhanan. Mao ni siya'y pulong nga, dili ni mo ikakumparar, dili ni mo masugatan sa Harvard. Dili, unsa na, kanang mga university, mga dagko nga may eskwelahan. Masugatan yun ni mo ang pulong sa Dios kung imo ng pangitaon.
Bisan pag unsay na kay grado o walay grado, or kanang wala ka nakahuman og eskwela or nakahuman og eskwela, kaning pulong sa Dios mao jud ni dako jud kaayo ni kahimuan sa atong kinabuhi. It is give us strength. And Psalm 119 verse number 50, this is my comfort and my affliction, for thy word hath quickened me. Amen? Ingon sa pulong sa Ginoo, mao ni siya muhatag na to og kusog. Mao ni siya muhatag na to og kalig-on sa atong Christian life. It cleanses our lives. Muhinlo sa atong kinabuhi in Psalm 119 verse number 9, wherewithal shall a young man cleanse his way? Unsa daw? By taking heed thereto according to thy word. Kanang imong pag-meditate sa pulong sa Ginoo. Kanang imuhang kanunay nimo gihuna-una every time makadungog ka og wali, dayon imong i-pray mo yung ka, Lord, please, tabangi ko nga akong ma-apply ang imong pulong. Tabangi ko, Lord, nga dili ni mawala sa akong kasing-kasing. Tabangi ko, Ginoo, nga bisan asa ko or magamit nako sa panahon nga labi na kung naay tentasyon. Labi na, Lord, kung mag-atubang ko aning dugay yung kay nawala sa kuha nga bisyo sa una, kana yung sigarilyo. Kaya inig, magsimba dito sa baroy, daaw din ko, dagan din ko dito sa ubos, din suyop na yung sigarilyo. Barato mang sigarilyo kasi siyabo. Pero sa dihang sige na kong memorize na ko ang pulong, sino kong basahon, sige yung praying ko, Lord. Dili pwede Ginoo nga musimba ko nga mura ko hipokrito. Nagpray ko, Lord, nga ang imong pulong, Lord, imong ibutang sa kong kasing-kasing. Tagaay kong kusog nga ako ning how to fight ani. Tagaan kong kaalam sa Ginoo. Dahil magtrabaho na may sa bakery, dito sa maghimo may gupya dito sa tubod. One time nga luod kayo. Nya ako ang tudlo natusno sa white sugar, natusno ba? Ano? Nami man. Uy, naar man din ni. Nawala akong luod. Ang luodon nang kusog manigarilyo, di ba? Inig humani mo kaon, luodon ta. Pag-anan ako, nakakaon ko og sugar. Dito, nawala akong luod. So, sukad ato. Sige, tagaludon ko, kaon lang og white sugar. Og salamat sa Ginoo nga kato yang sugar nga iyang gigamit, mo to'y nawala ang akong tinguha sa pagsigarilyo. Nga naman, tungod kay akong gi-pray ko, Lord, please, tabangi ko Ginoo, labi na ang imong pulong nagbadlong. You are the temple of the Holy Ghost. Diba ang atong lawas templo ni sa balaang espiritu, dili pwede nga imong sudlan o bisan unsa. Dili pwede nga imong sudlan ng sigarilyo, shabu or whatever nga gusto nimo. Ang atong kinabuhi kinahanglan ato ning i-preserve. Dili para nato para sa kamayaan sa Dios. O usa nga dipinsa yun nato, usa nga kinahanglan ibutang nato ani kini yung pulong sa Ginoo. Every day kinahanglan mga Bible student. I know nga salamat sa inyo kasing-kasing, pero usa sa ako ang kanang suggestion sa inyo, I hope nga nahuman ninyo basa inyong Bible. Genesis to Revelation. Bahalag mga pangalan pa na. Usahay maabot ka ng Leviticus or kanang Exodus, Deuteronomy, murag pangalan ng perminti mabasa nimo, pero sige lang. Kaya naa kay makatunan ana. Makita nimo nga mao din ni kaliwat niya, kay nga naman kinahanglan yun nato na. Labi na magpastor ta, magwali tas pulong sa Ginoo hantod karon, sige ko Lord tagay ko kaalam sa imong pulong. Kay nga naman importante yung kay ni buhi ni siya nga pulong sa Dios. Dili ni siya patay nga pulong nga kun unsa iyang gisaad mawala na, no. Until now gi-preserve ni siya sa Ginoo, inspired word of God. Not only ang pulong sa Dios buhi, His word bring us protection. Mao ni siya mo protect sa ato ang kinabuhi in 2 Samuel chapter 22 verse number 31. As for God, His ways is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all them that trust. What? In Him. Kung imong gisaligan ang Dios, kung imong gituhuan ang Dios, mao ni siya protection na to. Nga dili ka madala sa kalibutan. Dili ka madala sa mga bisyo, sa tanan nga mga vices. Dili ka madala sa mga lipat-lipat sa yawa sa ato ang kinabuhi. Nga naman kay you are founded and rooted sa Word of God. Mao ni siya mo protect sa ato ang kinabuhi. Mao ni siya mo protect sa imong family. Mao ni siya mo protect sa imong future.
Mao ni siya mo protect labi na sa atong kalag. Ang pulong sa Dios naghatag na dili na kaangayan magduwa-duwa ani. Nganuman kaluwasan palang daan nga sa diyang mutuo ka nga si Jesus Christ namatay gilubong og nabanhaw. Ingon sa Romans chapter 10 verse number 9, thou shalt be saved. Maluwas. Muhatag ni siya og protection sa imong kalag, muhatag og kasiguruhan sa imong kalag. Mao ni siya muhatag ni siya protection sa imong family, muhatag ni siya imong mga anak, atong mga anak ato nang matudluan. Lamat ko sa akong mga anak nga kanang every night amo jud na siyang explainan sa verse. Dayon naapos sila daghang kay pangutana. Dali unsa man ni siya kanang kuan ni siya kanang bad ni siya kani wala ni sa word of God. Ano man kay kinahanglan jud nato mao ni protection nila nga one of these days bisag asa sila naa ang pulong sa Dios daan sa ilahang kasing-kasing. Naa na sa ilahang gamot na daan sa ilahang kasing-kasing kay kung dili na nimo matudluan, dili na mabutangan og pulong sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Mabutangan na atong meow 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 meow. Lahi na. Mag-una ang kalibutan. Salamat nga naa patay dako kayo nga panahon to teach them, to train them. Ephesians chapter 6 verse number 7. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is what? The word of God. Ngon sa pulong sa Dios. And Psalm 119 verse number 72. The law of thy mouth is better unto me than 1,000 of gold and silver. I hope nga ni atong pananaw sa pulong sa Dios. Nga dili na to ibaylo ang pulong sa Ginoo sa silver and gold. Ato yung butang yun nato sa tong kasing-kasing. Ingon sa Joshua chapter 1 verse number 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have good success. Mao ni siya mo protect sa atong kinabuhi, mao ni mo protect sa ato ang mga butang ato ang gipangayo sa Ginoo. Kay kun imo ning ibaliwala dayon karon na kay blessing, kanang imong blessing mawala gyapon na. Not only His word, ang words of God, buhi ni siya, nagdala og protection sa ato ang panimalay. Ang pulong sa Dios, His word bring us blessing. Nimong tanaw ningon sa pulong sa Ginoo, ye the Lord, and verse number 18. Then will the Lord be jealous for his land and pity his people. Ye the Lord will answer and say unto his people, behold, I will send you corn and wine and oil, and ye shall be satisfied therewith. And I will no more make you reproach among the heathen. Salamat. Basta ang pulong sa Ginoo imong tagaag dakong pagtagad di ka maulawan. Mag-faithful ka sa Ginoo, mahimo ta. Salamat sa atong pastor nga kanunay ta gitudloan og honesty. Kay nga naman, kay kung dili ta honest, maulawan bisa pag na kay Bible, maulawan ka oy. Kung dili nato ni ibutang sa atong kasing-kasing, kita ra joy maulawan. Salamat nga naay sa kunang gingon. Ako pasalamat gyud sa una nga naay SLB. Hantod karon, pasalamat kong naay SLB. Gatudlo sa pulong sa Ginoo. Ang akong nakita ingko kung dili nako kanang tagaag dakong pagtagad ang pulong sa Dios. Ako mo'y gansi dili ang SLB. Ngano man ang SLB salamat nga nagtudlo that only nga gitagaan ng trabaho kun dili gitagaan putag pulong sa Dios. O kung dili imurang kuhaon ang katurang trabaho, then ang word of God baliwala nimo, ikaw mo'y gansi. Nga naman, kay kining pulong sa Dios, labaw pa ni sa trabaho, labaw pa sa kwarta. Ingon sa pulong sa Ginoo, dili ka maulawan. Dili ta niya pakaulawan kung ato niyo rin tagaag dakong pagtagad ang pulong sa Ginoo. Sometimes nga nung usahay, maulawan ta, tungod kay wa na to, gibaliwala na to ang word of God. Every time nga naay pastor mo tudlo na to, every time nga makadungog ta sa pulong sa Ginoo, mo ato ang ibaliwala. So makita sad nato unsay result. Salamat nga ang pulong sa Dios dili gyud mausab. Ingon sa pulong sa Ginoo in verse number 20. But I will remove far off from you
and the northern army, and I will drive him unto a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the utmost sea, and his stink shall come up, and his ill favor shall come up, because he hath done great things. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord do will great things. Ngayon sa pulong sa Dios, kung imong tanahon, ang pulong sa Ginoo mudala ni og panalangin. And Psalm 112 verse number 1 and down to verse number 3, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord and delighteth greatly in his commandments. His seed, kinsa man nga kaliwat, katong naay kalipay sa pagtamod sa pulong sa Dios. His seed shall be mighty upon earth, the generation of the upright, what? Shall be blessed. Naayo'y blessing, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Kinsa man ning tawana, katuning naay dako kaayo nga pagtagad sa word of God. Salamat ngayong ana ang pulong sa Dios. Exodus chapter, last verse nga itong basahan, Exodus chapter 20 verse number 6, and show it mercy on the 1,000 of them that love me. And what? Keep my commandments. Salamat nga ang pulong sa Dios, buhi ni Diya. Protection sa atong kinabuhi, og nagdalasad ni og panalangin. God strong to execute His word. Musugot kag sa dili, kung imo nang nadunggan, gibadlong ka, maabot gyud ang panahon nga mahitabo na sa imong kinabuhi. So warning ni sa Ginoo, dapat ato ning i-grab ang opportunity. Lord, please help me. Na ang imong pulong di gyud na ko ni pasagdaan. Ang akong usay pasagdaan na nato ang Bible no, ganina na nakita nagisgot sila dito. Insa kinsa katong mga Bible nga nabilin dito, daghan kayo. Ay paminaw mo, may pa sila pa. Wa pa yung kita nga kana ba yung okay ra nabilin akong cellphone basta di lang mabilin ang Bible. Kung balihon ka ano ninduta kay paminahon. Pasabot ang mas dako og bili ang imuhang Bible kasi imuhang cellphone. Lahi naman karon pastor, ang akong Bible naa naman sa akong cellphone. Nindot na, pero nindot po itong naapo kay Bible ngayong ani, naapo kay Bible sa cellphone. Duha. Nga naman, kay maoni siya'y pinaka-importante kayo og atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Amen? Salamat nga karon naapay freedom ang matag usa nato to read the Word of God. Atong i-grab ang opportunity og atong kanunay basahon ang pulong sa Dios. Shall we pray? Ginoo, salamat Lord sa imong pulong. Salamat nga ikaw among Dios. Nga ang imong pulong gibilin nimo para namo. Para among makatunan, hatag namo og kalig-on sa pag-ila nimo. Thank you Father nga ikaw among Dios nga wa mi nimo pasagdi ug wa mi nimo gisalikway. Salamat nga ang imong pulong nagpabilin nga buhi og protect sa among kinabuhi. Salamat sad nga ang amo ning tipigan, amo ning basahon, amo ning timan-an mao ni magdala og padalangin sa matag usa namo. Thank you Father, all these things among ampo gihangyo diha nimo. In Jesus name we pray. Amen. Manindog ta palihog, manindog ta, just bow your head and close your eyes. Now, Christian, what a great message nga atong nadunggan ka. It reminds us about the Word of God. Na akong pangutana ninyo, how about your Bible reading? God is strong to execute His Word. Ang Ginoo, iyaging tumanon ang iyang pulong. His Word is alive. Naghatag ni siya ang pulong sa Diyos, buhi ni siya. When you read the Word of God, sa imong kinabuhi, imuning basahon, imuning sabton, mutubo ni siya. Antod mubunga ni siya ug mga maayong bunga sa atong kinabuhi. While the piano will play very softly, His Word brings protection. Kung imo lang sundo ng pulong sa inyo, young people, you need to read your Bible. Do you have your own Bibles? Mga ginikanan, hinauton ta, nga inyong nasabdan unsa ang pulong sa Diyos sa inyong kinabuhi. Nagdanig proteksyon sa atong kinabuhi. His Word brings us great blessings sa atong kinabuhi. I don't know unsa ipagigsulti sa Ginoo sa imong kinabuhi. But maybe this evening, God
touch your heart that you need to read the Bible, to be faithful reading the Word of God every day. Will you come and talk to God and promise to the Lord? Imong basahon ng Bible, imong sundo ng pulong sa Ginoo. It gives you wisdom and knowledge and understanding. Why sometimes we don't have wisdom and understanding? Because wala to gibasa ang pulong sa Diyos. God wants you to read this Word. Dapat mag-guilty ta kung di na ito basahon ang pulong sa Ginoo. Yan ang usa ka adlaw. Did you memorize the scripture? Oh, you don't care. I will tell you, young people, I'm not a fortune teller, but I want to nakita na ko ang imong unahan. If you don't care about the Bible, parents, at imana ang imong mga anak kung doon na ba sila Bible. When they are young, train them to read the Bible. Train them to obey God, to listen the Word of God. Our Heavenly Father, we thank you for the great message that we hear this evening. Lord, thank you, Pastor Organ Galayan. Thank you, Lord, for his life, for his family. Lord, we pray that you will going to convict us every time we don't read your word. And Lord, help your people, O God. Bless them. Especially those people that they came forward. Lord, bless them, O God. Give them grace. The guys sila strength, that we can obey your word and we can read your word every day. Kamong imoon, nga ang imong pulong, dako, sa among kinabuhi. Tabangi kami, Lord. Tabangi ang among mga anak, that they will, prioritize your word. They will love your word and they will understand how important the word of God sa among kinabuhi. Lord, ang imong pulong, gikan nimo, ang among kinabuhi, gikan na nimo. Without you, God, without your word, Lord, lisod ang among kinabuhi. Walay kalipay, walay kadaugan. Lord, help us, O God, to understand the word and to obey the word. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Thank you.